Isa ka ba sa mga nagtatanong kung matutuloy pa ba ang bahay na para sa mga estudyante? At kung matutuloy pa pala, nasa na nga ba yung mga materyales? Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ngayong araw na ito po ay ipapakita ko sa inyo kung saan na nga ba itatayo ang bahay na para sa mga katutubong mag-aral. Ngayon ako po ay bababa ng bayan mula dito sa bahay para maipakita po sa inyo kung nasa saan na ba yung mga materyales at kung saan na nga ba yung lugar na itatayo natin yung bahay para sa mga estudyante. Pero sa ngayon, ipakita ko lang po sa inyo yung aking kinaroroonan. Ayan. So, nandun si Jimboy, nagahan traktor. Pakita ko lang po sa inyo yung mabilisan lang. Ayan, si Jimboy nagahan traktor. And then, dito naman, kung makikita po ninyo, itong daan na ito. Ayan. So, medyo pinapaluwang po natin. Magiging ganun yan kaluwang. Ganun yung mahigit 1 metro, 1.5 metro. So, ganun po yung gagawin natin dyan na daan. Kasi nga, ang goal natin ay madaanan ng motor itong lugar na ito. So, ang gagawin po natin ay magiging diretso. Itong daan na to, ayan, magiging diretso siya hanggang doon para makarating na yung motor hanggang dito sa farmhouse. So, grabe. Ang maputik po ngayon. So lumulubog yung paa ko. Kailangan medyo dahan-dahan. Kasi otherwise talagang lulubog ako ng todo. Or better yet, magtanggal na lang po ako ng tsinelas, no? Kasi lulubog naman talaga ang paa ko. So, ayan. Challenge ngayon ang pagtawid papunta doon. So nagtanggal na lang po ako ng tsinelas para mas mabilis yung maging paglalakad. Ayan. So ayan si Kuya Carding. Siya yung gumagawa ng ating daan. Kahapon pa po yan sinimulan. Medyo mahaba-haba na din yung kanyang nagawa. Pero ilang araw pa rin ang aabutin po niyan bago tuluyang maging maluwang yung ating dadaanan. Sige kuya. Ayan. So, yan po kasi ang goal natin ay maano muna. Kumbaga medyo tumigas muna yung malapad na daan bago natin siya gawing or bago natin siya lagyan siguro ng bato or kung ano yung pwedeng mas magpatigas pa dun sa daan. Pero yun nga, basta yung goal muna natin ay magawa muna siya talaga na daan. Na malapad na daan. So yun po yung goal natin. Kasi, kaya ginawa namin yan ngayon habang tag-ulan. Kasi napakahirap po kasi nung panahon na tag-init. Kasi nga, yung pagbubungkal pa lang ng lupa ay malaking trabaho na. Hindi kagaya ngayon na may tubig. So naging mas madali kasi na mas madali yung pag-aarado ng gamit yung kalabaw. So yan. So dito po yung magiging daan para diretso siya hanggang doon sa tarangkahan. So ito, yung kadiretsohan na yan. And then dito na siya tutuloy. Dito naman sa may palaisdaan. Actually, yung magiging mahirap din po dito is itong part ng palaisdaan kasi nga tinutubig talaga to. Tumataas ng todo yung tubig. Kaya magiging matrabaho din po to. Sa ngayon kasi, maputik talaga yung daan. Dahil mataas yung level ng tubig dagat na pumapasok dito sa palaisdaan. So ito yung kailangang ayusin na daan. Kailangan din tong matabunan at mapalapad. Ayan, so pasensya po kayo kasi ngayon natin nagawa yung video kasi ang sabi ko sana ay kahapon. Kaya lang
Nagulanan po kasi kahapon. Kaya hindi po ako nakababa ng bayan. So ngayon ko lang magagawa yung video na dapat sana ay kahapon ko nagawa. And so magmumotor muna po tayo papunta sa bayan. Yeah. Ano ba ako nalimutan? Sige, go. Let's go. Okay. Ayan mga kababayan. So nandito na po tayo. Nandito tayo ngayon sa bahay namin sa bayan. So nandito po tayo ngayon sa bahay namin sa bayan kasi bakit tayo dito napunta? Yan ay dahil papakita ko po sa inyo kung nasa saan yung mga materyales na dati ay nandoon sa farmhouse. So, pinahakot po natin yung lahat ng mga materyales. So, nandito siya sa gilid lang ng bahay. So, nandito yung ating mga asbestos. Ayan, yung mga asbestos. Yung hose ng tubig. Tapos, yung mga semento, nilagay muna namin dito. Nandyan. So, nasa terrace. Pasensya na po kayo, medyo makalat kasi nga, dito namin pinaglalagay yung mga semento. So yan po yung semento na 80 bags na atin pong pinamili at kinuha doon sa pinagbayanan. So nandito lang po ako sa bahay ngayon. Kung bakit nandito ako sa bahay, kasi malapit lamang dito yung lugar kung saan natin dadalahin yung or kung saan natin itatayo po yung bahay. Papakita ko po sa inyo maya-maya lang ng konti. At ang gagawin po kasi natin ay yung magiging source ng ating tubig dito na din lamang. Hindi na tayo magpapahukay ng another source dun sa kabilang area para dito na lang din manggagaling yung tubig na gagamitin po doon sa bahay. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit nandito sa bahay lamang yung mga semento saka yung mga ibang materyales dahil mula po dito sa bahay namin, ayan. So yan yung harapan ng bahay namin. Kung saan. Ayan, pakita. Ito po yung mga kapitbahay ko. Ayan. Ayan. So, ha? So, kung makita po ninyo, yan yung aming bahay. So, napakalapit lamang po kasi mula dun sa aming bahay ay nandito yung lugar kung saan natin itatayo naman yung magiging tahanan po ng mga estudyante. So, ito po yan. 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 So, ito po kasi ay ancestral lot ng pamilya ng aking papa. So, ito po ay dating, itong bahay na nakatayo po dito dati ay tahanan ng aking lolo at lola. Ngayon, kung makita ko po ninyo, nandito na din yung lahat ng mga kahoy na nanggaling din dun sa pinagbayanan. So, pinahakot ko na po ulit dito lahat yung mga kahoy. So, kung makita po ninyo, yung mga kahoy na yan ay nanggaling din sa pinagbayanan and nadala na po dito lahat. And kasama po sa mga kahoy na yan, yung mga haligi, yung malalaki. Ito po yung mga haligi. Ayan, yan yung itong mga 5x5 na mga haligi, nandito na din. So, yan po yung gagamitin natin. Sa kasalukuyan po kasi ay pinapalinis ko muna yung lupa. Para, ayan. So naglilinis pa sila ngayon. Pinapalinis po natin yung lupa para nga mapasimula na po natin yung ipapatayo po natin na bahay. Ayan, ang ating mga
ano, kapitbahay. Ang aking ninang, ayan, ninang Joby, at ang Tia Inda. Ayan. Lang isang Mga, matanda. mga kapitbahay po namin yun. Ito po ay iniuulam, ginagata. Ayan, sobrang sarap magluto po ng ginataang ampalaya ng ninang ko na yan. Itagrab namin para kayo makaulam. Ayan. So hanggang dito, itong lupa po na ito ay hanggang dito sa bakod na ito. So yan yung hangganan ng ancestral lot ng aking papa. So ito po hanggang doon, yan, ganyan siya kalaki. So dahil ito po ay pag-aari talaga ng aking tiyuhin na si Tio Ben, na siyang nagsabi na dito na lamang po ilagay yung bahay na gagawin nga natin para dun sa mga estudyante. So ang gagawin po natin, itong area na nandito sa likod, dito po natin siya itatayo kasi meron po silang plano naman na magtayo din ng bahay ng maliit lang naman. Ang sabi ng tiyo ay siguro kubo style yung balak nilang itayo dun sa bandang harapan. So parang yung area na yan, dyan itatayo yung sa Tiyo Ben na kanilang bahay. At dito tayo sa likod na to, area na to, dito po natin itatayo yung para naman dun sa mga estudyante na katutubo. So kaya gusto ko po talaga magpasalamat ng sobra-sobra dahil yan wala pong bayad yan. Kumbaga yung pagtatayo po natin talagang kusang loob at gusto lamang talaga nila na makatulong din dun sa mga estudyante, sa mga mag-aaral na katutubo. Para sa kanilang pag-aaral dito ay meron silang maayos na matuluyan. So yan, once na malinis na po yan, talagang papasimulaan na natin at papalinis lamang po natin yung mga kahoy na yan. Kasi kailangan malinis muna yan lahat bago natin ang pasimulan para maging tuloy-tuloy po yung ating pagpapatrabaho. Ito po kasing mga puno na ito. Though sayang yung puno ng mangga na yan, pero kasi nga mahahagip po kasi siya doon sa structure na kailangan nating ipagawa. Kaya ipapaputol na po natin yung mga punong mangga po na yan. Tapos yung mga saging na yon at saka itong isang punong mangga na to. So kailangan na po itong maputol. Doon namumunga daw po itong punong ito, kaya lang maliliit lang naman yung nagiging bunga niya. So papaputol na po natin yung dalawang punong mangga na yan. Si JM. Sino ka kasama mo, JM? Sino ka? Dave. Si Dave Guerre. Manyari todong balot. Ayan si Dave saka si JM, sila po yung naglilinis dito. Ito si JM din, siya din yung naghakot nitong Ikaw din. Apo. Ayan, si JM din yung naghakot po niyang mga kahoy natin galing doon sa kay Paraya, doon sa may area sa may farmhouse. So ngayon sila naman po yung naglilinis naman nitong bakuran. Ayan. So, medyo marami-rami pa rin pong linisin, saka maano pa din. Kasi nga medyo may kasukalan po itong part na to eh. Ayan. Ito pong part na to, kung makita ninyo yung may semento. Dito nga po kasi dati nakatayo yung yung bahay ng mga lolo at lola ko. Nung bata ako, dito, madalas po kaming nandito sa kanilang bahay. Pero yung likod po na yon, wala po talagang nakatayong structure sa likod na yon. Kasi bakuran, di ba? Uso po nung mga unang panahon, yung malaki din yung bakuran na may mga taniman pa. So yan. So dyan po tayo magpapahukay ng para din sa septic tank. Pero yung source po ng water ay kukunin na lamang po natin doon sa amin, sa bahay namin, kasi malapit lang naman po kami dito sa bahay na to. Isang bahay lang po talaga yung pagitan nung bahay nila papa at mama, kaya advantage din na malapit din kala mama at papa, kasi at least meron sa kanilang titingin every now and then. Isang bahay lang naman yung pagitan, kaya kumbaga meron ding makakapagbantay kung sakali na yung mga batang estudyante yung nandito. Siguro masisimulan po natin ito siguro mid August or early August, mapapasimulan po natin ito
siguro habang nandun po kami sa sablayan, yun, hintayin natin na matapos yung paglilinis at yung paglilinis din ng mga kahoy para masimula na po siya ng tuloy-tuloy. So, ayan. Ang kagandahan po kasi ng lugar na ito, kung bakit din, sabi ko nga, kumbaga inisip ko din nung una na pwede siguro na dun sa area na lang din dun sa may farmhouse siya itayo. Kaya lang, medyo malayo po kasi, magiging malayo or mapapalayo po yung mga estudyante dun sa paaralan. Unlike netong lugar na ito na nandito lamang sa bayan, nasa sa gitna actually. Nasa sa gitna po ito ng Barangay Talawtaw at nagiging napakalapit ng access niya sa school kasi dito pa lamang paglabas mo talagang sementado na siya at pagliko lamang dun sa may bandang gitna na yun, diretso na po yun papunta ng school. So magiging mas madali para sa mga mag-aaral na mga katutubo na makarating sa school at ganoon din kung meron po silang mga activities na gagawin, hindi sila mahihirapan, especially sa mga panahon na tag-ulan. Kasi kung doon pa sa farmhouse, gaya ng na-experience po natin, no, maputik yung daan, which is hindi advisable din para sa mga bata na kung araw-araw silang papasok tapos maputik yung dadaanan nila. So, mas maganda po talaga itong lugar na ito. And napakaluwang naman po niyan, kaya talagang sasakto yung ating plano na bahay po dito para dun sa mga estudyante. So kung makita po ninyo kasi ay nakapagpahakot na rin po tayo ng mga graba dito. Ayan, graba, buhangin. Ito, yung mga buhangin. Ganon din ang mga hollow blocks po na ating ipinagawa na. So kung ito po yan, yun ay hindi po yan sa atin. Ito lamang pong maliliit na hollow blocks. Kasi kung matandaan po ninyo, yung hollow blocks na dating ipinagawa natin dun sa pinagbayanan, yun po ay iniwanan natin doon. At ipinapabenta lang po natin yon para nga siyang maipagawa na dito. Pero ganun pa man, hindi pa man siya nabebenta. Pero ngayon, nagpagawa na din tayo ng hollow blocks. So, 20 bags po yung ipinagawa na natin na mga hollow blocks. Pero yung iba po dito ay wala pa, nandun pa sa nanggagawa. So, yan. Ito po kasi ay hindi atin yan. Sa mga tiyuben po yan, dun sa may-ari po netong lupa. Ito lang po tayo, yung medyo mas maliliit na hollow blocks po yung sa atin. So, yan. So, hindi pa po enough yung magiging buhangin at saka yung graba. Pero, yan po ay magpapahakot pa tayo ng kung ano yung karagdagan na gagamitin or kakailanganin natin as we progress dun sa pagpapagawa po ng bahay. So ngayon po mga kababayan, meron naman po tayong isang pupuntahan na lugar dito rin sa Talawtaw. Ito po ay dahil yung isa sa mga sponsors natin, meron pong ipinapabigay dun sa isang bata na nakita niya dun sa video natin dati na kung saan nabigay tayo ng mga gamit dun sa sitio Agbakong. Yun po ay dun sa mainland kung saan namigay tayo ng mga gamit. At meron pong isang bata doon na pumukaw ng atensyon ng isa sa ating mga sponsors at nagpadala siya sa akin ng pinansyal na tulong para po doon sa batang yun. Kaya ngayon, yun po ang dadalahin natin. Ayan, hindi pa po siguro kayo nakarating sa parting ito ng Talawtaw. Hindi ko matandaan, parang hindi ko pa ito napakita. Yung part na ito ng Talawtaw. Pero ito po ay bandang dulo. Medyo malapit na sa pier. Oops. Bababa ako? Maputik ang daan dahil basa. Ayan po mga kababayan, ito yung area na papunta dun sa Parola. Ayan, kung nakikita po ninyo yung Parola. Ayun, yung Parola. Dito ganun.
Ayan, dito po yata siya nakikitira, nakikipanirahan. Ayan po mga kababayan, so natagpuan ko po si Nika Jane. Nika Jane po pala yung kanyang pangalan, hindi Rika Joy. Rika Joy kasi yung pagkakatanda ko. Pero si Nika Jane po ay dito siya nakikipanirahan sa isang teacher dito sa Talaw-Taw kay Ma'am Des. So, dito ko po siya natagpuan at dahil yung isang sponsor po kasi natin, sobrang natuwa sa kanya nung panahon na nakita natin siya dun sa Agbakong. So, meron pong pinapabigay sa kanya si Ma'am Anonymous, si Tita Anonymous. Ayan, ibibigay lang po natin sa kanya. Mabilisan lamang para lamang po maipakita din natin sa kay Tita Anonymous na naibigay na po natin sa kay Nika Jane yung kanyang pinapabigay. Ayan. Okay, video mga kabuso. Ayan, eto pa rin. Bilis. Ito. So, eto si Nika Jane. Nika Jane po pala tita. Nika Jane ang kanyang pangalan. So, siya po yung ating binigyan din ng notebook dun sa Agbakong. So, kumusta ka naman? Ayos lang. O, kumusta pag-aaral mo? Masipag mag-aaral? Ha? Masipag mag-aaral. Ayan. Sige. May pinapabigay kasi sa iyo ang isa nating sponsor. Nakita kanya doon sa nung napunta tayo doon sa doon sa Agbakong nung nagbigay kami ng sa'yo na. So ito, pinapabigay sa iyo ni Tita. Ayan, 2,000 pesos. Thank you po. Ayan, wait lang. Anong gusto mo sabihin sa kay Tita yung nagpabigay sa iyo na? Salamat po. Ayan. Sige. Salamat po. Ayan. So, ayan po tita, nabigay na po natin yung inyong pinapamigay, yung inyong ipinapabigay na 2,000 pesos kay Nika Jane. Ayan. So, magalingan sa pag-aaral, O, palaging makikinig sa Ma'am Des, si Ayan, yun lang po yung sadya natin ngayon dito sa Kalamam Des. Kaya thank you po. Gusto ko din pong samantalahin, syempre pa yung pagkakataon na magpasalamat dun sa mga nabanggit na natin dati na nagbigay. Meron pa pong mga dumagdag na nagbigay para dun sa ating project at gusto rin po nating magpasalamat in advance dun sa mga tao na gusto pa rin magpaabot ng kanilang tulong para sa pagtatapos ng proyekto na ito. Dahil gaya nga po ng sabi ko, we have the fund pero hindi pa siya siguro magiging enough para matapos siya, pero marami din po kasing mga sponsors na nagbigay talaga ng commitment na once na nag-start na yan, patuloy po silang magbibigay hanggang sa matapos yung ating proyekto. Kaya ngayon pa lamang po ay sobra-sobra na po kami nagpapasalamat. Ayan. So, yan muna po ang ating update dito sa Talaw-Taw dun sa ating project. At for sure, bibigyan ko po kayo ng mga further updates once na magsimula na po tayo dito. Ayan. So, muli po mga kababayan, maraming salamat po sa ating mga dear viewers and subscribers na patuloy na nanonood, nagsusubscribe, nanonood without skipping ads, nagko-comment, nagla-like, nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po. And sa ating mga sponsors na walang sawa din sa kanilang pagsuporta sa ating mga scholars at ganun din dito sa ating proyekto. Maraming salamat po. At sa ating mga kababayan, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi po namin prayers, tayo pong lahat ay blessed ni Lord. God bless us all. Thank you everyone and may you have a good rest of your day. Thank you.